Good evening, Shopee. So, may return tayo, no? Ito yung tracking number. Okay. Buksan natin, no? Mali daw yung sira daw, hindi nagana. So, ayan. Okay. Uy, wala yung adapter. Kulang, ha? Wala. Ganito lang, oh. Kulang yung adapter. Okay. Siyang ina. Scammer. So, testing natin. Ito tayo SIM. Sira daw, hindi daw nagana. Ayun, nagana naman. Wait lang natin. So, habang hinihintay natin, dito, kapit. So, ayun yung dispute niya. Pakita mo lang din yan habang. So, ayun yung dispute niya. Contact buyer. Ayun mo yung dispute niya. So, on dispute niya. Saan yung dispute niya? So, ayun o. Okay, ma-under. So, on dispute niya. Nasaan yung dispute nito? Ito. Iba daw yung binigay nyo sa akin based sa original pick. Tapos, sira pa. Na? Basa ba? Sira pa daw. So, ang order niya, super used second hand. Okay? Ito yung item niya. Iba yung charger. Oh. Dapat yung charger ganito may ilaw. Ayan, may ilaw. So, ayan. Pag chinarge niya ulit, reply ko. Okay, iba yung gamit niya ng charger. Ayun, walang ilaw. Ayun. Nakapatay. Nakapatay yung extension, no? Hindi nakasaksa kaya wala daw ilaw. Sira daw, no? So, ito, scammer talaga, no? Scammer yung client. Ayan, no? Pag tinignan mo, walang ilaw yung charger, no? Walang ilaw. So, yung extension niya hindi naka-plug, no? Kaya walang ilaw. Pero ngayon, nailaw yan. Iba daw yung sinend ko. Ang order niya is super used second hand. Pag kinontact buyer mo yan, sinend ko pa sa kanya yung actual pick. Ayun, Tuesday. So, nung Tuesday niya in-order yan, ayun yung actual pick, actual testing nung yun. Ito yung nawawala, yung charger. Ito lang yung sinuli niya modem. Ayun yung modem. Ayun, ayun siya. Ito yun. Open line, NEC pwede. So, nagana naman siya. Ayun yung charger. Hindi binalik yung charger. Sira pa daw. So, bogus tong buyer na to. Ayan,